kulto dun sa Mount Kapihan. Nasusubaybayan po ba, Madam Chair, ng department yung mga tao sa Socorro? Kasi lumabas po dun sa mga daw ang halos o higit sa kalahati ng ayuda nila. We've already spoken about getting our city links and our municipal links to pry into the well-being of these 4-piece beneficiaries. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Kulto, ito ang mainit na usapan ngayon dahil lumuta nga itong aligasyon mula sa plenary speech ni Senator Risa Hontiveros na may isang grupo ng kulto umano sa Surigao del Norte sa bayan ng Socorro. Itong Socorro Bayanihan Services Incorporated na pinamumunuan ni Senior Aguila na sa kilala naman sa pangalang Jerens. Napakabata pa ito mga kababayan po natin. At isa pa ang nakarating sa opisina ni Hontiveros ay itong mga miyembro umano ng Purpose, mga kababayan po natin, na nakakatanggap ng ayuda mula sa ating gobyerno sa pamamagitan ng DSWD. Ang kanilang nare-receive mula sa kanilang benepisyo ay kinakaltasan umano ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ng 40%. So ibig sabihin na pupunta kay Senior Aguila ang 40% na nare-receive nitong mga purpose, mga kababayan po natin. Gaano ito katotoo ang nare-receive na impormasyon ng opisina ni Hontiveros? Kaya ayon kay Secretary Gatchalian ng DSWD, papaimbestigahan agad ito dahil ito ay talagang bawal na bawasan pa ang benepisyo mula sa ating gobyerno. Totoo nga ba ang aligasyong ito na kumukuha itong Socorro Bayanihan Services Incorporated ng 40% sa kanyang mga miyembro? Surigao del Norte. And then kahapon lang, salamat na nakipag-ugnayan ang isang taga-DSWD sa Legisco para moving forward, paano talaga, mailigtas yung mga batang tumakas dun sa kulto, dun sa Mount Kapihan. Nasusubaybayan po ba, Madam Chair, ng department yung mga tao sa Socorro? Kasi lumabas po dun sa mga testimony, kinukuha daw ang halos o higit sa kalahati ng ayuda nila. No, binanggit po yung 4-piece, binanggit po yung disaster ayuda, binanggit yung pati yung AIX. So, kung totoo yun, practically gobyerno ang nagpopondo sa kulto, no? Nako, ang lupit pala mga kababayan po natin itong kulto umano na pinamumunuan nga ni Senior Aguila, mga kababayan po natin. So, nung unang upload natin, singit muna natin, mag-interrupt muna tayo mga kababayan, ay may nag-send sa atin ng mensahe, na siya umano ay taga Socorro. So, ang sabi dito, yung totoo umano ay hindi pinapalabas ang mga members nila. At kung may mga sakit, hindi rin pinapayagan na dalhin sa ospital. Kaya ang dami na kayang namatay sa bundok, inilibing ng walang cross, bawal makipagkita sa mga pamilya, hindi bakwit ibig sabihin yung umakyat sa bundok, mga kababayan po natin. Anak ng pamangking ko hindi na nakabisita sa lolo nila, kapatid ko, dahil ayaw palabasin ni Jerens na yan. Pinukulong lang sila sa bundok, sobrang mapang-abuso ginagawa nila na napasukan na yata. Masamang espiritu ang mga kulto na yan. Tapos ang galing-galing nila gumawa ng kwento ng kasinungalingan. So yan ang isa sa mga mensahe na na-receive po natin sa ating anonymous sender, mga kababayan po natin, na ang dami pala talagang napapaniwala umano ni Senior Aguila na siya nga ang buhay na Jesucristo ayon sa mga kwento ng mga tumakas dyan, mga kababayan po natin. So ang talagang napakaraming bata ang tumakas. So ang kanilang nakukuhang benepisyo sa gobyerno, binabawasan. So ito, mga kababayan po natin, ay hindi tama. So kung gusto yung gumawa ng kanyang sariling organisasyon, punduhan niya. At siya dapat yung magsuporta sa mga miyembro. Hindi siya ang binubuhay ng mga miyembro. Kaya pala malusog, mga kababayan po natin. So,
Nasusubaybayan po ba ito, and may initial thoughts po ba ang department paano ito pipigilin at i-correct moving forward? Madam Chair, as a matter of practice, what is for the beneficiary is for the beneficiary. It's Tama. against the creed of the department when may tumabas. No matter kung sino man yan. No government official, no private individual can take what is given directly to the beneficiary. We have taken stock of the privileged speech of the good senator, Madam Chair, and we took inventory immediately of how many 4-piece households we have there. And but obviously, these are initial numbers kasi it could be not just in one sitio, but in more sitios. In Sitio Kapihan, for instance, we have 74 households na 4-piece beneficiaries. In that barangay itself, So marami din 70 plus ang Sitio Kapihan. So sila yung mga miyembro nga nitong Socorro Bayanihan. Barangay Siring, we have 503 households. What we will do immediately, and the undersecretary for 4-piece is beside me. She's a registered social worker and one of our senior social workers. Senior in the sense of tenure, not in terms of the age, but pwede na rin. We've already spoken about getting our city links and our municipal links to pry into the well-being of these 4-piece beneficiaries in the area. Likewise, the Undersecretary of Operations is beside me, Undersecretary Pinky, the lesser senior in age. Whenever we get allegations of AIX misuse, we take it seriously. And even here in the central office, in any other field office, she has already directed the regional director to look into the AIX tract distribution in that area. We will look into the beneficiaries of AIX in that region, particularly zeroing in those barangays, sitios that are in the peripheral of the site. And then we can do backtracking and our standard investigation tracks also. Again, we will immediately copy furnish the office of the committee as well as the office of the good senator on the findings of 4-piece as well as the AIX department clusters. Maraming salamat para doon, Good Secretary, Madam Chair. It's really good to know na both in terms of the welfare of the children, victim survivors, at yung sabi nyo nga, welfare of the beneficiaries of government social protection programs, sinimulan na ng department, alamin yon, and I fully expect will take corrective action kung meron talagang mapatunayang misuse of these programs and of these funds. Salamat po. So, on to the 4-piece, Madam Chair. In the House budget deliberation, the good secretary mentioned that the cleansing of the list has resulted in the low utilization rate of the 4-piece funding. At the same time, COA flagged duplicate names of 4-piece beneficiaries in 2020 and 2021. It also said that 6 out of 10 qualified beneficiaries are not in the DSWD database. So yun po mga kababayan, at sana kung talagang totoo itong mga na-receive na impormasyon ni Senator Hontiveros, palagay ko dapat nang tanggalin sa mga beneficiary nitong purpose, at itong binibigyan din ng ayuda ng ating gobyerno, itong mga binabawasan o yung tinatapyasan nga ang kanilang nare-receive na ayuda mula sa ating gobyerno. Kung talagang binibigay lang nila doon sa kanilang organisasyon. Wala naman masama kung magko-contribute ka sa organisasyon kagaya nitong Socorro Bayanihan, wala ang problema. Pero kung talagang diretsong tinatapyasan ang na-receive na pera mula sa ating gobyerno, totoo nga ang sinasabi ni Hontiveros na mukhang ang mga miyembro ang pumupundo sa organisasyon ito at bumubuhay sa organisasyong ito, mga kababayan po natin. So sadyang kawawa naman sila kung ganun nga at totoo itong mga nakukuhang impormasyon Senator Risa Hontiveros. Mga kababayan po natin, saan nga ba nag-ugat itong pagbulgar ng umano'y kasamaan, umano'y kulto dito sa bayan ng Socorro, mga kababayan po natin? Ano nga ba ang dahilan? Posible kayang inggitan, politiko, o sadyang totoo lang ang mga aligasyon sa Socorro Bayanihan Incorporated at sa miyembro na nagpapakilalang umano'y
buhay na Hesukristo, mga kababayan po natin. At marami pang aligasyon, marami pang impormasyon po tayong nare-receive. At yan po ay ating i-update sa susunod po na mga araw, mga kababayan po natin. Kumpirmahin muna natin sa mga balita kung totoo nga pa. So yan po yung ating update, mga kababayan po natin. Maraming salamat po sa walang sawang pagsusuporta, mga kababayan.